Kayo po mag-bless sa aming worship service this morning. Guide us. And I pray na lahat ng aming gagawin will be redound to your honor and to your glory. Bless our singing. Bless our scripture reading. Bless us with your words. Bless your people this morning in the different churches, Lord, sa mga dako dito sa bansa namin, Lord. Kayo po magbigay ng kaalaman at kalakasan sa lahat ng mga pastors, all involved in the ministries, Lord. Let this morning become a blessing to everyone of us. In Jesus' name, amen and amen. It has a scripture reading this morning. Colossians chapter 2. Verse 6 and 7. Sabi ng salita ng Panginoon, Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Salita ng Panginoon according to Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa iyong banal na kasulatan. Ito ay nagpapakita, nagpapahayag na kami ay iyong mga hinirang, kami ay iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesus na binigay ng kanyang buhay para sa amin, para magkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magiging anak mo, Ama. Tulungan niyo po kami bilang yung anak sa aming mga kaugalian at pamumuhay dito sa mundo ito, na magiging pamarisan sa mga taong nakakita at nakasama namin. I pray nga nagiging blessing sa amin ngayong umaga nito yung banal na kasulatan sa aming binasa, Lord. Ito ay pinapaalala mo sa amin ngayong umaga nito na hindi lang sa pangrelihiyon ang aming pagtitipon, kundi pinapaalala mo na kami ay iyong mga anak, iyong mga hinirang. Kami ay mga tunay na mga mananampalataya dyan sa iyo. So, we're praying also, Lord, na sa buong buod ng aming pagsamba ngayong umaga na ito, kayo po maggabay sa amin, magbigay ng kaalaman at kalakasan. That this morning become a blessing to every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Kaya tumayo, kanta tayo sa ating munang kanta, A Shelter in the Time of Storm. First one, the Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Sing your whatever healthy tide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in the weary land, the weary land, the weary land. Oh, Jesus is a rock in the weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes upright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in the weary land, the weary land, a weary
weary land, the weary land. Oh, Jesus is a rock in the weary land, a shelter in the time of storm. A rock divine, oh refuge near, a shelter in the time of storm. Be our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in the weary land, the weary land, the weary land. Oh, Jesus is a rock in the weary land, a shelter in the time of storm. Holy, holy Lord God Almighty. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the sins adore thee. Casting down their golden crowns around the galaxy's knee. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy work shall be in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Ngayon tayo sa salita ng Panginoon. Sa binasa natin tayo nasa Colossians. Chapter 2, verse 6 and 7. Verse number 6. Basahin ko sa English. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Verse 7. Rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ito yung text natin ngayong umaga nito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamumuhay kayo na may pag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo
at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kaya pag-usapan natin this morning ang totoong mananampalataya kay Kristo. The genuine believers of Christ. Totoong mananampalataya. Before that, bago tayo pumunta doon, kantahin muna natin. Show us Christ. Pwede hindi na tayo.
totoong mananampalataya kay Kristo. Pray tayo. Gracious Heavenly Father, in Jesus' name, maraming salamat sa iyong salita. Dito kami sa punto, Lord, sa pag-aaral sa iyong banal na kasulatan. Bigyan niyo po ako ng kaalaman na sa deliver your message this morning. Let your word and your name be magnified and glorified this morning. And reveal your glory through the preaching of your word as we seen earlier, dear God. Let the preaching of your word be magnified to every one of us, dear God. Kung matapos ang service namin, Lord, may nakuha kami at may nadala kami sa bawat puso't isipan namin ang iyong mga banal ng kasulatan. That is the primary and very important, Lord, sa gathering namin ngayong umaga na ito, na yung kaluluwa namin makakain yan sa iyong mga banal na kasulatan. Dahil man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang kami, Lord, mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas yan sa iyong bibig. So, guide me in Jesus' name. Amen. And genuine na believers, totoong mananampalataya kay Kristo. Yan sa binasa natin, yung tinanggap na ninyo si Kristo. Sino tinanggap natin? Si Hesus Kristo ang tinanggap natin. Hindi relihiyon, hindi tao, hindi Diyos-Diyusan sa mundong ito. Si Kristo Jesus na ating tagapagligtas na namatay 2,000 plus years ago. Diba? Diyan naka-anchor yung ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Hindi tayo na brainwash sa isang relihiyon. Hindi tayo na brainwash sa katuruan ng Baptist. Purely si Jesus yung tinanggap natin sa buhay natin. It's purely si Jesus yung sinunod natin. It's purely si Jesus yung nanahan sa atin. Yung naghila sa atin patungo dun sa Kanya. O di lahat nga nagsambang ngayong umaga na ito ay nakatuon o nakasentro kay Hesus Kristo. Hindi ho lahat. Okay? Lalo na sa bansa natin, Pilipinas, daming relihiyon dito sa bansa natin, pero hindi lahat ng relihiyon ay si Kristo yung sentro sa pananampalataya. Si Kristo yung sentro sa pag-worship, pagsamba. O, kung may totoong mananampalataya, meron ding hindi totoong mananampalataya. O, dyan lang tayo mahuhulog sa dalawa. Either nasa katotohanan tayo or nasa baluktot tayo. Diba? Totoo tayo or hindi tayo totoo. But, well, ang totoong mananampalataya naka-anchor dyan kay Hesus Kristo. Nananampalataya kay Kristo. Naniniwala kay Kristo. Yan po yung totoong mananampalataya kay Hesus Kristo. Bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. So, well, madali lang sabihin na anak sa Diyos, di ba? Madali lang sabihin nga nananampalataya na ako kay Kristo, naniniwala ako kay Kristo, sumunod ako kay Kristo. So, bilang mga totoong mananampalataya kay Kristo, dapat
mamuhay tayo kay Kristo. Yan ang pinaka the best. Yan ang pinaka importante. Yan ang isa sa manifestation na totoo tayong mananampalataya ni Hesus Kristo, na namuhay tayo sa Kanya. Maraming naniniwala kay Kristo pero hindi namuhay kay Kristo. Di ba? Kilala lang nila si Kristo. By name, alam nila kung sino si Kristo. Pero yung kanilang pamumuhay salungat doon sa sinasabi nila. So dapat tayo rin, kasi nagki-claim tayong mga anak ng Panginoon, nagki-claim tayong tinanggap natin si Jesus, nagki-claim tayong mga anak tayo ng Panginoon, dapat yung ugali natin at yung pamumuhay natin nandyan kay Hesus Kristo. Hindi sa sanlibutan. Kasi maraming naniniwala kay Kristo, pero yung kanilang pamumuhay nasa sanlibutan. Hindi lang ang believer. Even Christians nowadays, they are living in the world. Namuhay na sa sanlibutan. They are focused in the world. Nakatuon na ang kanilang pamumuhay at ang kanilang buhay sa sanlibutan. Yan ang sinabi sa verse natin, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, yung buhay natin ang nag-glorify ang Diyos. Right? Kung may makita man sa atin, kung may makita man sa atin, yung glory ng Panginoon, yung pamumuhay na may Diyos, yung pamumuhay na may Kristo, yung pamumuhay na may takot sa Diyos. Hindi lang tawagin lang tayong Kristiyano, by name lang o so-called Christian lang tayo, pero salungat sa mga sinasabi natin. Kaya minsan yung gospel na hindered, yung gospel nagiging hindrance sa ibang tao dahil, well, frankly speaking, ang tao tinitingnan nila kung ano yung ginagawa natin. Right? Kung ano yung lifestyle natin. Kaya maraming mga Christian na nabully sa mundong ito, na pinaka-common ng mga salita na ating naririnig na wala namang kaibahan. Di ba? Parang same lang sa pamumuhay sa mundong ito. Dapat may tinawag tayong separation. May kaibahan dapat tayo sa mundo at diyan sa kamay ni Hesus Kristo. Kasi nga, yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Can you open your Bible in 1 John? First chapter. Chapter 2, verse number 15. Chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse number 15 and 16. Sabi ng salita ng Panginoon, love not the world. Huwag yung mahalin ang sanlibutan. Kasi nga, bilang anak ng Panginoon o bilang Kristiyano, dalawa lang bagay na mangyayari sa atin.
Either mamuhay sa mundo or mamuhay kay Kristo. Either love natin ang mundo or love natin si Kristo. Or nakatuon yung sarili natin sa mundo, either nakatuon yung sarili natin kay Kristo. Kaya sabi sa ang Panginoon, love not the world. Huwag niyong mahalin ang mundo. Neither the things that are in the world. Kahit pa ang mga bagay na nandito sa mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sabi ni John, kung minahal natin ang mundo, or kung mahal natin ang mundo, wala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Verse 16, for all that is in the world, mga bagay na nandito sa mundo, the lust of the flesh. Yung pagnanasa ng ating katawan, ng ating laman, and the lust of the eyes, pagnanasa sa mata, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Isang libutan yan. Verse 17, and the world passeth away. Mawawala ang Itong mundong ito, mawawala to. And the last thereof, but he that doeth the will of God abides forever. Anong taon na yun? 2025. Diba? Tawag nila na taon is Generation Z. Z ba? O Generation Z. Napaka high-tech na natin ngayon. Ito sila, yung generation nila ngayon, napaka high-tech, napakalayo sa henerasyon ni Sis Lisa. Iba din yung sa atin. Diba? Napakalayo sa henerasyon natin. Iba na yung mundo ngayon. Kahit saan ka tumingin, talagang mamangha ka sa creation ng tao. No? Sa creation ng tao, talagang pagaganda. Sino nakapunta sa Okada? Ito si Sis Lisa. Napakaganda sa Okada Hotel. Oh, Saan yan? napakaganda. Sa Manila Bay. Ay, oo. Napakaganda. Ha? Napunta ka na. Tagal yung Okada, hindi ka pa nakapunta din. Napakaganda sa Okada. Pag libre ang pumasok doon, kahit mag picture ka lang doon. Para siyang equivalent siya sa Las Vegas. Parang equivalent siya sa Las Vegas. Parang equivalent siya sa Las Vegas. Kung mag-check-in ka doon, sobra. Doon ako nakakita ng automatic LCR. Saan pa? Ano pang mga... Ang dami pang mga luggage na panahon natin ngayon. Daming mga creation ng tao nga as in mamangha. Nga dahil sa napaka-vast yung technology natin ngayon, kahit Kristiyano, affected sa pamumuhay sa mundo. Ito. Yes. Boring mamuhay kay Kristo. Frankly speaking, boring mamuhay kay Kristo. Sa labas. Parang wala na po ang bypass ko. Maniwala kayo or sa hindi, boring mamuhay kay Kristo. Boring magdasal. Boring magbasa ng salita ng Panginoon. Boring. Parang lahat boring. Opposite sa mundo. Lust of the flesh, lust of the eyes,
pride of life, yan ang sa mundo. Lalo na pag may pera. Lalo na pag mapera, talagang kung ano ang nanaisin natin, yun ang gusto natin. Kung ano ang nakita natin, that's the lust of the eyes. Kung anong nakita natin, kukunin natin at gugustuhin natin, nanaisin natin. Lust of the flesh, kung anong gusto ng laman natin. Kasi sa daming pera, gusto ko yung katawan ko mapuno ng ginto. Diba? Kaya bilhin lahat ng ginto. Yan si Heart Evangelista. Diba? Parang milyon yung susuotin niya ng mga gamit sa kanyang katawan. That's the pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes. That's the opposite of the world. Yes. Iba sa pamumuhay sa kay Kristo. Kaya minsan nga, bulihin na tayo. Mapakaburin yung mga Kristiyano. Right? No lust of the flesh, no lust of the eyes, no pride of life. Yes. But sad to say, a lot of Christians nowadays affected of the current of the world. Sa nahila na sa sanlibutan. Nalunod na sa sanlibutan. Kasi nga, yung hinahanap ng katawan natin, yung kasiyahan. Ba? Yung kung ano ang gusto ng laman natin, kung saan siya masaya, doon siya. But it is a reminder to all of us, kahit anumang mangyari sa buhay natin, do not forget, mamuhay kay Kristo. Logi man tayo sa mundong ito, pero hindi tayo logi sa harapan ng Diyos. Right? Hindi natin naranasan. Wala man siguro tayo may pagmayabang sa mundong ito, pero may malaki tayong may pagmamayabang si Kristo. Di ba? Ano pa? Salat man siguro tayo sa mundong ito. Man siguro tayo makaabot ng, siguro kayong dalawa, nakaabot ng ibang bansa. Makaabot man kami o hindi man kayo makaabot ng land of USA. Pero sa langit, abot kami. Di ba? Kung yung iba, napaka-pride, proudful nila nga, umabot sa Singapore, umabot sa Canada, sa Europe country, o ikot ang buong mundo. Pero tayo, mas pinaka-the-best pa, langit. Amen. Di ba? Langit, yun, mundo lang. Ano yung sinabi sa John? The world passeth away. Ang mundo, mamamatay ang mundo. Gigibain tong mundo, mawawasak ang mundo. Oo. Kahit ano pang pride natin nga, ako nakaabot ako sa pinaka-last nga lugar sa mundo. Or, sabihin natin, nakaapak na ako doon sa Mount Everest. Ako ang pinakaunang taong nakapunta sa Mount Everest. At ano pang pagmamayabang natin, it's only sa mundo lang yan. Amen. Masarap pa malapit sila. Diba? Iba Ang sa langit mapunta. Amen. Kahit gaano pa ka magnificent yung makita natin lugar sa mundong ito, we cannot compare heaven with Jesus Christ. Amen. Ay, ikot nga mundo, impyerno naman. Sino ang talo? Tayo lang din, di ba? Kahit ikutin pa natin, yung sinabi ni Jesus, what shall a prophet a man that he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ba? Ano yung prophet, ginansya ng tao na naikot niya na o naangkin niya na ang buong mundo. Pero, impyerno naman siya. Wala lang din. Di ba? Either sa bukid lang yung buhay natin, di man tayo nakasakay ng aeroplano, di man tayo nakaranas ng karamiang pamumuhay, o
Mga sa tayo tawag ito, nakasakay ng kahit escalator mo lang o elevator. Pero ang taong nandyan kay Kristo at namuhay kay Kristo, pagmamatay, kasama mamuhay kay Kristo sa langit. Amen. Sobra pa sa escalator at elevator. Amen. Di ba? So, huwag natin kalimutan mamuhay kay Kristo. Amen. Ito, cellphone natin, mahawakan man natin to. Ilang taon, simula ngayon, hindi na natin ito mahawakan. Oh, pwede na to, hologram na to siya. Actually, may hologram na nga. Parang digital lang siya makikita. O, hologram na. Yung tawagan natin sa messenger, di ba? Video to video. O, ilang taon, hologram na siya. Parang nasa gilid mo na siya. Na kausap mo siya, kaharap mo siya. Kahit nandun siya sa US, nandito ka sa Pilipinas, pag hologram na, o, parang katabi mo siya, kausap mo siya, kaharap mo siya. Kahit anumang mangyari sa mundong ito, kahit gaano man kahaitik ang mundong ito, huwag kalimutang mamuhay kay Kristo. Kasi ikaw at ako ang talo pag makalimutan natin mamuhay kay Kristo. Maraming Kristiyanong hindi na namuhay kay Kristo, namuhay na sa sanlibutan. But in the end of their life, sila pa rin ang talo sa harapan ng Panginoon. Kasi, whether we like it or not, mamamatay at mamamatay tayo. Amen. Kukunin tayo ng Diyos. Yes. Gugustuhin man natin or hindi. Kagaya, di ba? Kagaya na sinabi ko kagabi, yung na disgrasya na airplane ba, na crash na airplane sa India. Na 242 ang sakay. Isa lang survivor. Oh, isa lang ang survivor. Oh, nag-isip ba sila yung umakyat sila o pumasok sila sa aeroplano, nag-isip ba sila nga ito na ang pinakalas natin na araw, last na araw na natin to? Wala. Life is uncertain. Excited sila. Actually, yung isang ang pamilya na nag-viral, di ba? Isang pamilya sila. Pareho sila, doktor yata yung mag-asawa. Yun, mag-migrate na sila sa Canada, I think. Kasi, dapat supposed to be, next year sila pupunta ng Canada, doon sa mamuhay. Ano ito? Doon na sila manirahan. Gumawa talaga ng paraan yung asawa, yung lalaki na mabigyan niya ng karangyaan ng buhay ang kanyang pamilya. Kaya nga nag-decide sila nga ilipat na sila sa India po. Punta na sila sa Canada. Kaya doon na sila umuha. Hindi man lang sila umabot magpas sa boundary ng Canada. India. Kahit sa Canada. Oh. Dahil lang sila sa unahan na ng airport bumagsak. Bakit si Lord? Oh. Dahil unahan na ng airport bumagsak. Ganyan yung airplane, tapos biglang doon bumagsak sa dormitory pa ng mga doktor, ng mga medical, mga medical students sa dormitory, sa kainan pa talaga ng building. Well, yung 200 plus ng mga tao, yung nag-isip na mamamatay na sila. Right? Life is uncertain. Kaya nga, kailan ba tayo mamuhay kay Kristo? Siyempre, everyday. Yes. Yun. Pwede next year pa so, magsimula akong mamuhay kay Kristo. Simulan na natin ngayon. Hindi natin alam, baka mamatay na tayo next month. Yes. Diba? Hindi man tayo mamatay sa disgrasya. Hindi tayo mamatay siguro sa
katulad sa trahedyang nangyari sa India, pero ang pinaka-assured, mamamatay tayo. O di, habang tulog tayo, mamamatay tayo, or naglalakad tayo, or nakaupo tayo. Right? Kaya mali yung konsepto nga pag mag-graduate na ako, doon na ako mag-faithful kay Kristo, mamuhay kay Kristo. Or pag mag-retire na ako, doon na ako mamuhay kay Kristo. Or next year na, why not simulan natin mamuhay kay Kristo? Thus, di ba, pagharap natin sa Kanya, hindi tayo mapahiya sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi maraming mga Kristiyanong mapapahiya sa harapan ng Diyos. Amen. Diba? Number 2, magpakatatag kay Kristo. Ang verse number 7, magpakatatag kayo at isalig niyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatatag. And sinabi sa verse number 7, rooted and built up in Him. Dapat uugat tayo kay Kristo. Yes. Magpakatatag tayo kay Kristo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Basta, Lalong-lalo ng ilap ko yun. lalong-lalo ng palapit at palapit na ang pagbabalik ni Hesus Kristo. Amen. Right? Kaya importante nga magiging rooted and built up yung buhay natin dyan kay Kristo. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari ngayon, bukas at sa hinaharap. Amen. May mga problema tayo ngayon nga by God's grace, na-overcome natin. Amen. Pero pwede yung problema natin ngayon, dodoble yan next month. Mag-triple yan next month. Mag-quadruplets pa yan next month. Yes. Kung hindi tayo nagiging matibay dyan kay Kristo, hindi tayo nagiging rooted and built up dyan kay Kristo, madali tayong tangayin sa agos ng mundo, madali tayong liparin ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Yan ang papatay sa atin. Yan ang hihila sa atin patungo kay Kristo. Patungo sa ihila sa ating palayo kay Kristo. Amen. Ay minsan ang Kristiyano sa isip lang matatag, Yes. spiritually ano pa yun? Di bankrupt, yung weak, mahina, right? Pero ano? Hindi, hindi. Minsan ang Kristiyano sa relihiyon lang matatag, Amen. pero spiritually they are weak. Kaya pagdating ng problema, madaling mamatay. Saan tayo magpakatatag? Kristo. Kay Kristo. Kristo. Hindi sa sarili natin, Amen. hindi sa mga tao na kapaligid sa atin, hindi sa mga bagay kung anong meron tayo. Doon tayo kay Kristo magpakatatag. Dahil di natin alam kung ano ang mangyayari.
Tinan nyo, kagaya sa mga disipulo, hindi biro yung kanilang pinagdaanan. Yung hulihin lang sila, torturin, patayin, hugutan ng ulo, hindi kaya biro yan. Nararamdaman nila yung sakit. Hindi naman yun sila tag-injikan ng anesthesia para hindi nila maramdaman yung sakit. Nararamdaman yung sakit. Nararamdaman nila yung kapigatian. Experience nila, wala silang makain, wala silang mainom, wala silang damit. Experience nila yung tag-torture sila. Ayan nga, mga disipulo yan ni Kristo. Pero hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Hindi sila bumitaw kay Kristo. Hindi sila tumalikod kay Kristo. Bakit? Dahil nagiging matatag, naging rooted and built up ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Minsan matatag lang tayo kasi nandyan yung taong yung friend natin, nandyan siya. Yung kasamahan natin sa simbahan, nandyan siya. Pero pag nawala na siya, wala na rin. Kasi nga, minsan naka-anchor yung build up natin doon sa taong na nakapaligid sa atin. Yung iba nasa pastor. Eh pag mawala yung pastor, wala na. Hindi na rin magsamba, hindi na mag-serve. Kasi namatay na yung idol nila na pastor. Ang totoong pamumuhay, ang totoong Kristiyano, magpakatatag siya dyan kay Kristo. Kasi hindi tayo exempted sa problema. Hindi tayo exempted sa depression. Pokritong Kristiyano, sabi niya, Kristiyano hindi dapat ma-depress kasi may anak mali. Okay? Hindi tayo robot. Hindi tayo, tawag nito, hindi tayo parang manhid tayo na wala tayong pakialam sa mundo ito. Meron. Kasi may problemang hahampas sa ating buhay na minsan iiyak tayo, manghihina tayo sa problemang dumating. Pero kung di na-rooted and build up yung buhay natin kay Kristo, kaya kunting unos sa buhay, wala na, namatay na. Pag dumating si Kristo, nagsing-alisa na, tumalikod na, naglingkod sa Diyos. Wala pa nga ang second coming of Christ, tumalikod na kay Kristo. How much more? Dumating na si Kristo. Before dumating si Kristo, daming kapighatian ng ating mararanasan. Kaya nga sinabi ni Jesus, that is the beginning of your sorrow. That's why this morning, my encouragement is saan tayo magpakatatag? Kay Kristo. Ayaw ko rin sabihin nga, maglingkod kayo sa Diyos. Kasi pag hindi kayo maglingkod sa Diyos, papatayin kayo ng Diyos. Mali yan. That's fear. Salita ko yan. Hindi dapat ganun pag-encourage, hindi dapat ganun ang salita. Hindi dapat ganun ng mga salita. Pero iba yung naglingkod na grace ng Panginoon ang tawag niyo, naghila. Hindi yung salita ng tao. Pag hindi ka maglingkod sa Diyos, patayin ka talaga ng Diyos. Maglingkod na ka. Kasi natakot. Kasi patayin pala tayo ng Diyos eh. Pag maglingkod.
We are living by grace. Yes. Right? Like, faith. Hindi dapat ang Kristiyano maglingkod by conscience, by fear. Kundi by grace. Grace ng Panginoon. Kasi later on, makikita yan at makikita yan, marireveal yan kung totoo tayo sumunod sa Kanya. Diba? Kasi nadala lang tayo, nabili sa tayo salita nga, hindi ka maglingkod, papatayin ka ng Diyos. So maglingkod na kan, pero later on yan, later on, months, years, ma-reveal yan na hindi ka tunay nga mananampalataya kay Hesus Kristo. Saan tayo magpakatatak? Kay Kristo. Diyan natin i-build up. Kaya nga, sa King James Version, rooted and build up in Him. Yes. Right? Umugat at pakatibay ng kay Kristo. Para kahit anong unos, anong problema, anong mga pagsubok na dumating sa buhay, nandiyan pa rin tayo, naglilingkod sa Diyos. Di ba? Walang halong pag-ibig, takot. Yes. Number 3, magpakatibay kay Kristo. Ito yung pinakalas. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Rooted and built in Him and established in the faith. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kung may pinakadiboto ang mga anak ng Diyos. Nakuha ninyo? Kung may pinakainit at pinakadibotong tao, dapat ang mga anak ng Diyos, hindi yung mga unbeliever, Amen. hindi yung mga nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Amen. Minsan sila yung nakikita natin na sila yung pinakadiboto. Di ba? Kaya sa mga anak ng Panginoon, di mo mawari yung pamumuhay bilang Kristiyano. Amen. Buti pa yung nagsamba ng Diyos-Diyosan, alas 4 nagdasal na. Di ba? Ewan ko lang ngayon kung ginagawa pa rin ba ngayon ng Meron po rin. Katoliko yan. Pero dati, mga 90s, hindi makalimutan. Alas 4, Yes. gising na kami. Punta na kami doon sa bahay ng lula namin kasi bahay namin itong buhay ng may lula namin. Katabi lang talaga. Para magdasal. Hindi ko makalimutan yung ulan pa. Ulan, pumangon kami para pumunta sa bahay ng lula namin. Ulan, alas 4:30 ng umaga. Tapos alas 6 ng hapon, magdasal. Alas 4 ng umaga, tapos alas 6 ng hapon, magdasal. Kaya nakuha na mana ng aking mga angkan, aking mga kapatid, Devoted to us. mga pinsan na ako, na mana. Na-rooted and built up sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos-Diyosan. Amen. Dapat hindi sila, dapat tayo. Yes. Di ba? Dapat hindi tayo mainggit sa kanila. Amen. Hindi tayo nahihiya sa sarili natin, nainggit tayo sa kanila. Nainggit ka sa kanila kasi napakadiboto nila. Ikaw, anak, maski tayo na nasa katotohanan na. Di ba? Kinuha na tayo sa faith, sa maling katuruan, sa maling relihiyon. Kinuha na tayo.
Nilagay na tayo ng Panginoon sa katotohanan. Kasi nasa katotohanan tayo, hindi na tayo diboto. Dati nga wala sa katotohanan, diboto tayo. Gumising tayo maaga para magdasal. Sa araw ng tawag ito, simbang gabi, kahit bagyo, sisimba para tawag ito, ma-fulfill yung simbang gabi. Tignan niyo sa Apostle Paul. Di ba napaka-deboto niya sa Diyos religion, sa Hudyong religion. Pero yung nagkaroon siya ng kaligtasan, times 3 to times 4 pa, yung kanyang init, yung kanyang pagka-deboto kay Jesucristo. Dati niyang relihiyon, pagka-deboto ni Apostle Paul, sa kanyang resulta sa kanyang pagka-deboto, patayin niya yung Kristiyano. Ayaw niyang may mga taong susunod kay Kristo, kaya papatay niya, kukulungin niya. Pero yung siya ay nagiging anak ng Diyos at nasa katotohanan na dinala ng Diyos dyan sa kanyang paanan. Diba, mas demure na deboto si Apostle. Yes. Kasi nasa katotohanan na nga eh. Henerasyon natin baliktad. Kasi kinuha na ng Panginoon sa kadiliman, hindi natuloy deboto. Right? Tatalo tayo sa sanlibutan. Daming Kristiyano, daming mga Baptist churches natalo sa sanlibutan. Mas devoted pa yung niligtas rather than sa mga ligtas. Bakit? Kasi nga, importante ang pamumuhay nga magpakatibay kay Kristo. Yan ang sinabi ng Apostol Paul na magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kasi nga, Bible na nga yung inaral natin. Bible na nga, salita na ng Panginoon ang tinuro sa atin. Hindi na relihiyon, hindi na yung traditional. It's only the Word of God. So dapat ang Kristiyano, always siyang nakikinig sa salita ng Panginoon, tumitibay siya, tumitibay at tumitibay siya. Bawat taon na lumilipas, bawat araw na lumilipas, o buwan na lumilipas, dapat ang Kristiyano tumitibay siya sa kanyang pananampalataya. Hindi yung katagalan namamatay yung kanyang pananampalataya. Nawit, humina sa pananampalataya. Kasi dami mga Kristiyanong ganun. Hindi maabot ng 20 years, lang pa mag-backslide. Di ba? Hindi maabot ng 10 years, mag-backslide na, wala na, boring na sa buhay Kristiyano. Kaya, talo tayo sa sanlibutan. Sino ang mga totoong mananampalataya? Nung namuhay kay Kristo, magpakatatag kay Kristo, magpakatibay kay Kristo. Dapat diyan tayo. So, ano man mangyari sa buhay natin, baliktad man ang mundo, or ano man ang kaganapan na mangyayari pa, pinaka-importante nga na build up tayo diyan kay Kristo. Diba? Kasi in the end of the day, makikita pa rin tayo sa kaharian ng Diyos. Diba? Yan ang pinaka-importante. Mauna man kayo, o mauna man kami, o mauna kayo, sino ang mauna sa atin. Ang importante, nagkita pa rin tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Diba? Dahil nagpakatibay tayo sa ating pananampalataya, namuhay tayo kay Kristo, nagpakatatag tayo
kay Kristo. In the end of the day, matiguan naman kami, yung mga bata pa. Di man ibig sabihin, yung matiguyan kami, una yung matay, kung mga bata, di pa yung matay, pwede mag-una mo, pwede saan kami ang mag-una. Kung sino ang mauna sa atin, magkikita pa rin tayo doon sa kaharian ng Kristo. Diba? Kasi nga, resulta yan sa ating pamumuhay doon sa Kanya. Pagpapakatibay doon sa Kanya at pagpapakatatag sa Kanya. So I hope this morning naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Tapos na ho ako. Let's bow our head, close our eyes. Mag-closing prayer tayo. Gracious Heavenly Father, in Jesus' name, thank you for this morning. Maraming salamat sa iyong banal na kasulatan. Help us, Lord, to live with you, mamuhay na kasama ka. Kasi ang daming Kristiyano sa panahon namin ngayon, hindi na namuhay na kasama kayo. Namuhay na sa sanlibutan. Kaya nalulung sa sanlibutan, nalunod sa sanlibutan, nawalay dan sa iyo, at nanglamig na naglingkod dan sa iyo. Tulungan niyo din po kami na ma-rooted and build up, Lord, kami dan sa iyo. Kasi marami pang mga pagsubok na darating sa buhay namin. Marami pang mga pangyayaring mangyayari sa buhay namin, Lord. So help us to rooted and build up dyan po sa iyong harapan. Para anumang unos na dumating sa buhay namin, Lord, hindi kami basta-basta matangay ng unos at ng problema, Lord. Kaya aming pinapasalamatan ngayong umaga na ito, ang iyong mga banal na kasulatan. Kung saan mo po kami dadalhin, Lord, patuloy kami, by your grace, na maglilingkod dyan sa iyo. All of these things, I ask and give thanks in Jesus' name. Amen and amen.